Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Face to face, sexy mama. Face to face, sino ngiti? Face to face, inyong bangayan. Face to face, huwag mo ang talikuran, harapin mo. Face to face. Yes! Kung pera ang usapan, di ba dapat wala ng pagtatalunan? Lalo na kung ang magkausap ay pamilya naman. Family first kasi kami, di ba? Team Puti! Okay sana yan, pero paano naman kung yung tinuturing mong pamilya, sila pa yung nagdadala ng gulo ng dahil lang sa pera? Aba, hindi yata pwede yan. Family first pa rin ba ang sagot nyo riyan? Naku, hindi yata tama yan. Tama nga! Isang bagsak! Impula! May pagtatalo man, hangad natin pagkakasunduan dito sa Face to Face Harapan! At narito sila para magbigay ng advice ang ating harapang tagapayo. Kapag usapang mental health na po, makinig po tayo sa mga payo ni Dr. Camille Garcia. Ang kanyang life advice ay parang washing machine na no filter. Mula kay Brother June Banag. Ay, ang mga palusot nyo yan, wala yang lusot sa ating guest attorney na si Attorney Rob Cozul. Wala siyang mali-maletang pera gaya ng mga sangkot sa korupsyon. Pero handang mamahagi ng tulong kung may pagkakataon. Eto na siya ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Sexy mama. Face to face, sino ngiti? Face to face, face to face. Harapin mo. Face to face. Ang tawag dyan ay manifestation. Tama. Manifestation. Manifestation. Kasi sabi mo, wala akong malamaleta. Wala talaga, no? Pero meron akong maleta. Alam niyo naman tayo dito sa abot ang ating makakaya. Tutulong tayo. Okay. Pero bago ang lahat, handa na ba kayong sumayaw? Halika na! Alright, ihataw mo ang bigas mo. Let's go! Ginalingin niya yung sayaw, baka siya rin ay naging rebound. Eto na ang ating sayawerong sawsawero, Mami! Tara! O, kakulay mo pa ang ating sack of rice. Meron mo kayong bigas, biyaya mula sa Commodity Trader PA. So much. Daddy. Wow! Thank you, Daddy. Walang kapakapatid, walang kamakamag-anak pagdating daw sa pera. Yun. Sumbong ng nakababatang kapatid, si ate daw kasi grabe kung maningil ng paupa sa kwarto. Kahit pa kaanak, hindi pinalalagpas. Hindi rin naman daw niya solong pag-aari ang pinapaupahan. Kaya ang ending, ang magkapatid, nagkasamaan na ng loob. Ngayon, sigaw nila, Sisko po! Isang kwarto ang pinag-aawayan ng magkapatid na sina Beng at Lai. Kasi daw itong si Lai, pinapaupahan ng kwarto sa anak ni Beng.
Itong kwarto na to, 3 taon ko na pinauupahan sa anak ni Beng na panganay. Kasi nag-umpisa na siyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Itong kwarto na po to na minana ng Mama Beng ko kay Lola. Pati na rin po itong kwarto na to na pilit pinapaupahan ni Mama Lai kay Kuya kahit hindi naman dapat. Yung kinikita ko sa kwarto na to, ginagamit ko sa akin pang araw-araw na gastusin. Si Mama Lai laging namimilit maningil po dito sa kwarto. Sa totoo nga lang po, dapat di na kami nagbibigay dito. Malay, may pwesto ka na sa baba, bakit pati ito papaupahan mo pa? Magkadugo at nasa ilalim ng iisang bubungan pero ang magkapatid na ito parang laging nasa sabungan. Beng at Lai, harapan na! Magkapatid, kayo, sino mas nakatatanda? Ilan kayo magkakapatid lahat? Siya po yung kaso lang po, namatay na po yung iba. Kaya natira na lang po sa bahay namin, 3 na lang po kami. 3 na lang kayo. Okay. Kanino yung bahay? Sa nanay ko po, Sa nanay pero walang titulo. wala po. Oo, rights lang siya. Okay. So, okay, para lang alam ulit ng ating mga tagapanood, Attorney Rob, pag rights lang, ganun pa rin. Yung lahat ng mga anak ang makikinabang. Opo, sapagkat kung hindi naman sa kanila yung lupa, ngunit sila yung nagpatayo noong bahay, mananatili po yung karapatan ng mga anak pag namatay ng mga magulang doon sa ipinatayong bahay na iyon. Equal. Equal po yun. Equal. Kailangan talaga, ilang metro kwadrado lang yon, Beng? Ano po, kasi po, simula nung nag-asawa po ako, sa second floor po ako nilagay ng nanay ko. Oh. Yung pong second floor na yon, may 2 kwarto. Yung pong isang kwarto sa kuya ko. Ngayon, wala na po yung kuya ko. Ang ginawa ko po ngayon, yung anak ng anak ko, nag-asawa na po, babae. Di pinagawa niya po yung kwarto na yon. Ngayon, umalis po yung babae, ang pumalit naman po yung anak kong lalaki. Yun nga po yung inaanohan niya ng upa. Eh ngayon, nagagamit... Sinong lalaki yun Yung kapag anak nyo? Anak ko po, panganay. Anak mo. Ang inaano ko po kasi sa kanya, kapag hindi ho nakakabayad yung panganay ko, grabe po siya magsalita. Kapag di raw nagbabayad, paalisin na. Ang tanong ko sa kanya, ano ba kami? Teka muna. 3 na lang kayo doon. Opo. Okay, yung isa babae din? Opo. Babae rin? Babae po kami 3 magkakapatid na Okay, nagkakapatid. so dapat ang hatian sa kaya tinatanong ko yung sukat metro kwadrado, kailangan pantay-pantay. Hindi po, Third floor po Ate kasi Kuring, yun. hanggang 3rd floor po kasi yun. So tigi isang floor kayo. Oh, so sinong nasa first floor? Bali, sumasama po ako doon sa pamangking ko na anak po ng pipi. Kaya wala na po kasi siyang kasama eh. Okay, yung second floor sa Siya kanya. Third floor, Doon sa kapatid ko po na sinundan ko. buhay pa yon. Opo. Okay, bakit ka naniningil ng upa? Kasi yung pausapan namin ng anak niya eh. Bakit? Kanya naman yun eh. Hindi po, hati po kasi yun. Bakit Mula po hati? kasi nung nag-asawa po siya, Ate Kuring, nag-asawa po siya, yung po ang binigay ng nanay ko sa kanya. Yung pong kalahati, hindi naman po totaling kalahati. Parang malit lang po na kwarto. Doon po sa kapatid kong lalaki na Attorney namatay. Rob, para umikli ang usapang ito, pakituruan si Nanay Lai. Ganito ho yan, no? Under Article 485 po ng ating Civil Code, ito po yung rule on co-ownership. Lahat po kayo ay pinagpapalagay o pinipresume ng batas na equal ho yung shares ninyo. Ngayon ho, dahil ang actual possessor naman ho ay 3 floors ho yan. First floor ho sa inyo, second floor sa iyo, at dun sa isa ninyong kapatid. Kaya doon sa second floor po, yung actual na use ni ate, yun po yung proportion nung kanyang share doon sa property na iyon. Kaya ho, hindi marapat na sisingilin ninyo kung sino man yung pinapatira niya ho doon. Lalong-lalo na sarili niya hong anak iyon. Kumbaga, parang wala na rin yung bilin nung nanay. Bakit? Marami pa kayo nun eh. May mga namatay na. 3 na lang ang natira. So, sa ilalim ng batas, lalo't wala namang iniwan yung nanay mong mga kung ano-anong kasulatan, Walang will. equal. Kailangan pantay-pantay ang metro kwadrado sa inyong 3. Ayun, di ba? Hihimayin pa natin kung paano mag-isip si Lai sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Sisko po, Lai, bakit daw ang init ng ulo mo tuwing ikaw ay yung pag ikaw ay naniningil na sa
paupa ng pamangkin? Ang upa naman po totally, 1,000 lang po yun sa buwan. Ngayon sabi ko po sa pamangking ko, para hindi ka mahirapan, gawin mo 250 kada linggo. Hindi naman po nasusunod yung kada linggo. Okay. O ngayon, ang gaano katagal naman siya nagbabayad? Minsan po kasi ate ko rin, hindi po siya nakakapagbigay ng 1 linggo, 2 linggo. Gawa nga po nung kaltasan sa SS, kaltasan sa Pag-ibig. Kumbaga wala akong natitira sa anak kong lalaki na... Anong trabaho niya? Ano po, warehouse, ano po siya sa warehouse ng mga wire ng kuryente. Eh, minsan Pero po, at least meron siyang opo, sweldo. mayroon naman po siyang sweldo. Kaso lang, yung po kalahati ng sahod niya, nandun na pupunta sa Pag-ibig, sa SS. Tapos yung kalahati ng sahod niya, pambayad ng utang. Minsan wala akong natitira sa kanya. Ang Okay. inaano ko naman, pamangkin niya, bakit kailangan niyang dakdakan? Tsaka kayo may-ari ng bahay. Pantay-pantay kayo. At ikaw may trabaho ka din. Opo, repacker po ako sa Shopee. Okay. So at least meron ka rin pinagkukunan. Ikaw, Nay, Mananahi po. mananahi. Magkano kinikita mo isang buwan? Sa isang araw po, minsan ano po ako 200 eh. Kasi 200. ano lang po yun mananahi lang po ako ng basahan. Okay. Pero wala kang anak, wala Wala kang po. asawa. Wala po. So kasya na sa'yo yun. Matipid naman po ako eh. Oo, matipid ka naman. Paano yung kuryente? Sino nagbabayad ng kuryente? Ano, nakikisaksak ako sa kapatid namin na nakatira sa 3rd floor. Tapos? Binabayaran ko po kada isang buwan, 1,400, 1,300, ganun ho. So hindi kayo naman nag-aaway? Hindi naman po kami nag-aaway. Yung lang talagang sa upa niya lang. O ano sabi ng kapatid mo? Ang katwiran nila, wala. Bakit daw ako nanggagalaite? Eh wala naman daw akong simulan sa pool na tinayo yung bahay na yon. Hindi kahit daw piso, wala raw akong inambag. Okay. Pero yung kapatid mong yon, balik kampi sa kanya. Parang ganun na ho. Parang ganon. May pamilya yon. Opo. So, buntis ang kinakasama ng anak ni Beng. Tapos, ginigipit pa daw lagi ni Lai. Opo. Teka muna. So, ang sinasabi mo, yung hindi naman nagagamit yung buong espasyo sa Hindi po, taas. maluwag po yung 3rd floor eh. Maluwag yung 3rd floor. Okay. Tatlo lang naman po yung nakatira, isang lalaki, isang babae, tapos yung anak niyang maliit. Okay, pero lalaki pa rin yung anak na yon, ha? Opo, lalaki naman po. Eh, ang inaano rin naman namin. Habang hindi pa naman po yung malaki, huwag niya naman po sa... Pero isa lang ang anak mo. Ano po, 6 po. 6? 6 kayo doon sa... 6 po kami doon, 6 ang anak ko. Lahat po ng mga anak ko nandoon po. Kaya sa Makatuwid, yung buong 2nd floor na yun, 13 po kami. Ikaw talaga ang pinakamalaki ang naging pagkakamali, ano? Dami na anak. Hindi, totoo nga. Itong pinakamatalino sa Dami inyo. kasi. Hindi nagkasawa, walang anak, period. 6? Ano yan? Pwede bang turuan mo yung mga anak mo na huwag ka naman sundan? Kita mo, buntis na ngayon yung kinakasama. First baby pa lang po nila yun. First baby pa nga lang. Pero pagsabihan mo na, gets mo? Oo, wag nang dagdagan, hindi na kayo kasya. Nag-aaway na nga kayo, oh. Hindi ba? Ano pa bang mga reklamo mo sa kanila? Doon lang po sa pag-upa po eh. Kasi nga po minsan may pangangailangan din po ako na dapat bayaran. Inaasahan ko po yung linggo-linggo na 250. Hindi naman po yun nasusunod. Okay. Pero mahirap din yung yung mabubuhay ka na 200 a day ka lang. Hindi, may naman po ako mananahi rin po ako eh. Oo, so meron ka pang extra. Opo. May konting extra ka pa. Hanggang saan na umabot yung iringan ninyo? Yung hanggang sa kung ano-ano na sinasabi niya sa manugang ko, saka sa anak ko. Tulad ng... Tulad ng, pag wala kang pambayad, umalis na lang kayo dyan. Total ano naman kayo. Hindi naman sa inyo yan eh. Kaya doon ako nakikisaw-saw sa kanila. Sabihin ko naman, bakit palalayasin mo? Eh, ano rin naman ako rito. Anak din naman ako ni nanay. Saka ano mo pang pamangkin mo? 3 taon ka na daw nakinabang sa paupa mula sa pamangkin mo, Lay. 3 taon na? Hindi naman po yung 3 taon na tuloy-tuloy naman po yun eh. Minsan nga po, minsan 5 buwan, wala po eh. Okay. Eh kaya lang pinagbibigyan ko po kasi po pamangkin ko, naiintindihan ko po siya. Okay, dial a friend tayo, ha? Para kina Lai at Beng. Kung gaano ka anghang ang kanilang pagsasama sa ilalim ng iisang bubong, kampihan na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon?
kapag sinisigaw-sigawan niya ang apo niyang kinakasama ng anak ni Beng. Lola Lalen, humarap ka na. Ano ka mo? Hindi ko maintindihan yung relasyon. Yung pong manugang niya, apo ko po, dun sa pangalawa kong anak. Yung manugang niya, Opo. apo mo. Oo, yung pong babae. Paano mo naman alam kung anong nangyayari dun sa loob Kasi ng bahay? kapitbahay niyo po kami, tabing bahay lang po namin. Kaya kunting sigawan lang, dinig na ho, alam niyo naman sa squatter, ding-ding lang ang pagitan. Okay. Kaya ho naririnig ko. Kaya nung nagsagutan sila magkapatid, saka ho yung apo ko, nandun ho ko sa baba. Siyempre, tinitinan ko lang ho yung pinag-uusapan nila dahil papaliwanagan sila eh. Pero pag pisikalan na ho, ibang ano na yan, usapan na, apo ko yan, buntis pa. May pisikalan? Hindi, kung pisikalan lang po ate ko rin. Siyempre, inintay ko lang po yung Correct. paliwanagan So, nilang dalawa. nagbabantay-bantay ka? Opo, kasi Ilan taon na yung apo mo? Ano po, magdo-21 na. 21. Ako, bata pa rin. Pagsabihan nyo, ha? Isa, dalawa lang, magpatali na. Opo, Ang hirap ng buhay ngayon. May trabaho ba? Wala po. Oh, yung anak mo may trabaho, no? Okay. So, gaano kalala? Ano ba yung kanilang palitan ng sigawan? Araw-araw ba yan? Madalas po, pag hindi nga po nakakapagbigay ng bayad, nagpapalitan po sila ng anuhan, ng mahahang ng salita. Pag di nakabayad, palalayasin ng isa. Eh, siyempre naman, so, ang akin lang naman, konti pong konsiderasyon dun sa pamangkin. Okay. Di po ba? Dahil po naman, pamangkin naman niya yun, nakatira sa second floor. Ang second floor, sakop ng ina. Eh, kakapraso lang naman yung Konkreto kwarto. ba yung bahay? Hindi po. Pero lang, kahoy lang. Pero meron ano, ha? First, May second, division. and third floor. May flooring, may floor space. Saka hindi naman po siyang nagpagawa ng kwarto. Yun naman di anak po niyang babae na umalis na ron. Di po ba? Ang akin naman po, total nagsusolo naman siya. Eh di maglagay nila ng kwarto ron sa third floor. Dahil nakatira naman sa third floor, iisa lang ang anak, maliit pa. Okay, Hindi naman pero- siguro malaking kabawasan yung kapraso dahil siya lang naman mag-isa. Samantalang sila, marami. Hindi ho ba, humingi lang mo konsiderasyon. Parang nga Pero sa yung apo anak mo ko. daw matapang. Totoo ba? Hindi naman po, nangangatuwiran lang. Kasi pag hindi ka po nangatuwiran, pag sa larangan ng squatter, lalo ka hong aapin. Kaya kailangan marunong ka mga tuwiran. Hindi pwedeng kikibo ka lang kasi pag hindi ka kikibo, ate ko lang, pipipiting ka ng pipitikin. Kaya kailangan mga tuto ka mga tuwiran. Ganun talaga, no? Opo. Sa kulturang yon. Ay, opo. Kailangan marunong ka manlaban. Okay. O, ito naman. Kakampi naman nila ay hindi man nahanap nila ang kakampi sa kanyang sariling kadugo. Pero re-resback naman daw ang matalik niyang kaibigan. Malen, humarap ka na! Ate Malen, hello po. Hello. Sa pagkakakilala niyo po kay Ate Lai, gaano po siya kalapit sa pamilya niya? Since birth po kasi magkakasama na kami. Lahat ng problema ni Laylay, alam ko. Kasi siya ang tagatahi ko ng basahan. Nagbabasahan po kami. Siya ang nananahi. oras magkasama. Opo. So kung may sarili kang puhunan, ikaw din ang bibili ng sarili mong tela, mas malaki kita mo. Opo. Pwede mo naman siyang tulungan doon. Opo. Dalawa kayo nagsusupply. Okay ba yon? Kasi may kumukuha naman po sa amin eh. O kaya nga, sigurado kulang pa yun. Gusto pa nila ng mas marami. Opo. Oo, pwedeng ganun. Pero, kayo na ang hahanap na lang kayo ng ibang magtatahi. Ibig sabihin, magtatahi, mamumuhunan, ikaw na. Opo. Yung para kay Malen, ang kailangan niyang humanap kung may sarili ka ng puhunan. Para hindi ka naman galaiti sa 1,000 isang buwan na renta. Tama ba? Ano? Hindi naman po, kasi kumbaga parang tulong ko na rin po sa kanila yun eh. Kaya 1,000 lang po ang hiningi ko sa kanila. Tulungan mo muna ang sarili mo, Ate Lai. Oo, mas kailangan mo. Sabi mo, wala kang asawa, wala kang anak. Oras mo na para ikaw naman. Oo. So, kumbaga, yung tulong mo sa kanila, una, hindi ka tumutulong. Talagang karapatan nila yon. Wala ka na talagang pwedeng ikubra sa kanila. Pag namatay ang magulang, hati-hating kapatid, lahat ng magkakapatid. Ayun. Pag may namatay, actually in law, di ba, Attorney Rob, ang may-ari na nung hati nung kapatid na yun, yung mga anak.
O mabuti, hindi kayo sinisingil ng mga anak ng mga namatay niyong kapatid. Kaya wag na kayong magulo. Baka matunugan pa nila, aakuin pa yon, Malen, di ba? O, kailangan hati-hati yan. Okay. Hindi lang basta sa nagpupumilit ka, kailangan din kasi niya ng income. Kaya nga tinuturuan ko siya ngayon kung paano siya magkakaroon ng income. Wala naman sa espasyo yan, di naman siguro sa pagdadamot. Kaya lang nangangailangan din. Okay, so, sa kwentong ito, sino ba dapat ang magpakumbaba? Yung naniningil o yung nakikiusap? Ang sagot, pag-usapan natin, magbabalik ang Face to Face Harapan. Okay, Ryle, type mo ba yon yung magkakasama pa rin kayo forever and ever ng mga kapatid mo at mga asawa nila at mga anak nila hanggang apo nila? Actually, ate ko rin pangarap namin yung pamilya na kung ma-afford namin isang malaking compound, kanya-kanya mga bahay. Hindi man nasa isang bubong, pero nasa iisang lugar. Kasi close po kasi talaga kami. Opo, pangarap namin yun. Pero kasi kami, hindi kami nag-aaway sa mga pera dahil nire-respeto talaga namin kapag nagkakautangan. Tsaka may tiwala kami sa isa't isa. And may konsiderasyon kami. Uy, iba yung compound, iba yung nasa ilalim kayo ng isang bubong, ha? Mahal po ang compound. So, syempre, yung mga pangarap namin, kahit yung magkakatabi lang, okay na yun. Basta magkakalapit lang. Oo, kasi mahirap yun, di ba? Ano tingin mo? Hindi maiiwasan magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Oo. Tingin ko ano to, ate ko rin, kasi sa kulturang Pilipino, pag pinag-uusapan ng plano, pag yumao na, parang ang ano sa atin, uy, wag kayong magsalita ng ganyan. Tabu, ayaw pag-usapan. Pero itong example ng ating mga case study ngayon ay halimbawa na dapat hinahanda ang mga plano kapag ka may lumipas na, lalo na may property na pinag-uusapan. So kahit na maaga, isulat papel, tama, Attorney Rob, no? Sulat kamay o kaya verbal mula sa pinakamatandang kapatid o kay ano yung ganito, para walang guluhan. Oo, Kasi ang totoong magkasulatan na hati kayo. ay siyam. Siguro si Attorney Rob pwedeng tumulong, para Correct. may kasulatan na sila. Papel dapat ito. Yung law firm po natin ay tutulungan po kayo niyan at ako pa mismo magnonotaryo ng inyong Oh, kasunduan. ayan. Correct. Para malinaw, di ba? Kasi ang totoong hati ng bahay dapat siyam. Dahil siyam ang magkakapatid. Pero ang totoong renta, hindi lang isa. Kung ilan ang nakarenta, bawat anak ninyo dapat magbabayad at ang kita para sa buong bahay. Ayan. So lahat ng siyam. Tama, attorney? Mag-aaral na ako ng Juris Doctor bukas. Okay. Bukas. Okay, so puti, anong masasabi nyo? Ate Lay, since na kadugo mo naman sila, isipin mo rin sitwasyon nila. Konting konsiderasyon din. May pamilya, may mga anak. Ikaw naman, single ka naman. Maisip mo lang naman. Diba? Pamilya pa rin. Family first. Thank you po. Kung ko sa inyo, bilang magkakapatid, kailangan magkaunawaan kayo. Alisin ang galit sa puso. Kasi pagka may galit sa puso mo, mahirap. Pag natanggal mo ang galit sa puso, napakasaya mo. Ganun lang po. Kaya masasabi ko sa inyo, may paglakad ka, ta? May pa-blockings para effect. Si Lolo, may agimat sa buhok eh. Ang Ang cute haba nga ng buhok eh. niya sa likod, nakita mo ba? May buntot siya. Pag yan pinutol nyo, naku, lagot kayo. Oo. Okay. Samson. Oo, parang si Samson. Alam po ba niyo na halos 30% ng populasyon ng Pilipinas magkakasama ang mga pamilya sa loob ng isang bahay. Ang dami, 30%, 28.8 to be exact. Ang hirap. So kung gagawa ka, Attorney Rob, ng kasulatan para sa kahit anong pamilya, na sama-sama sila dyan sa loob, dapat talaga may kasulatan, di ba? Dapat po talaga merong kasulatan sapagkat pinapayagan ho yan, no? Actually, yung mga heirs po o yung mga tagapagmana, nasa batas din ho yan, no? Na po pwede ninyong palitan yung purpose ng co-ownership. Maganda yung suggestion ni Miss Tuesday kanina. Parang gawin yung korporasyon. Huwag na kayo tumira dyan. Paupahan nyo lahat ho yan.
tapos hati-hati po kayo doon sa income na yon, pwede din hong gagawin ninyo para maiwasan na ninyo na nasa iisang bubong ho kayo at naiiwasan yung away-away. Ngayon naman, kung ayaw nung gawin ho iyon, ang suggestion ko sa inyo, kayong tatlo na nandoon sa bahay, doon sa parang nagbabayad si yung anak mo, yung share mo na halimbawa 1,000 ho yun, o di 500 na lang sa kanya, awas na sa'yo yung 500. Kasi nga, ikaw naman, pwede kang pumayag na parang pinaparenta nyo na lang din yung specific room na yon, pero hati kayo ng income. So meaning to say, yung 500 na dapat sisingilin mo doon sa room na pinaparenta, awas na yun, 500 na lang ibigay kay ate. Pwede din ho yun. Kaya basta po ang guideline ng batas, yung mga co-owners ay maaaring mag-agree kung ano po ang gagawin nila para doon sa property that they own in common. Ayun. Ikaw na ang magtsatsaga dyan, ha? Ayoko nang papakinggan ko pa, no? O, 500 dito, 500 doon. Ay, naku, masisira ulo ko. Ikaw na yon, Attorney Rob, ha? Humarap kayo dyan kay Attorney Rob. Huwag nyo siyang kukonsumihin, ha, Lai? Okay, libre lang yan, ha? Okay, sige. Doc Camille, anong maaring gawin para ma-resolve ang ganitong issue sa pamilya kung nagmamatigas ang dalawang panig? Napakahirap pag sinabi natin na ang isa ay nagmamatigas dahil kasi kumisan parang baka abutin na hindi na sila mag-usap hanggang sa kamatayan. Di ba meron mga ganong klaseng mga pangyayari. Pero sana dito, no, sa pagkakataon natin na tatandaan nyo, siguro if you put God sa pamilya nyo, hindi kayo magkakaaway-away eh. Kasi ang iisipin nyo palagi, kayo, merong pagmamahal doon. Nagbibigayan kayo. Hindi kayo aabot sa punto nag-iiringan pagdating sa ganyan, nagmamataas. Siguro paalala lang, pagdating siguro sa ganyang pagkakataon, sana tamang lugar at saka tamang oras ng paniningil. Kasi kumisan baka naman mamaya pagod na pagod yung tao tapos bilang sisingilin nyo sa mga ganyan na paupa. Pangalawa, huwag kayo magtuturoan na ikaw kasi. Tapos hindi, mas siya. So pag nagkaroon ng pagkakataon, ganun, talaga magkakaroon ng alitan. Bilang magkakapatid, alam nyo, kapatid na channel to, so dapat isipin nyo, magkakapatid tayong lahat. Ayan! O, nakikinig ba kayo? Ha? Ang pinakamalakas na sigaw dito ay yung batas. Tapos, syempre, pumapangalawa yung pagmamagandang loob dahil magkakapamilya kayo. Brother June, pero paano pa iiralin ang pagpapatawad kung marami ng nabitawang mga salita na talagang tumutusok sa puso? Diyan makikita, Ate Coring, ang kahalagahan ng salita. Very powerful ang nanggagaling sa ating bibig, no? Dapat maging maingat tayo. Pero papagariin natin dito yung pagiging magkapatid ninyo, no? Hindi niyo titingnan yung pera o yung pagiging greedy, no? Kundi yung unang priority rito, yung pagiging magkadugo ninyo na makikita ng mga anak ninyo ang inyong pagmamahalan. Kasi otherwise, magsisimula sa inyong magkapatid na hindi kayo magkasundo, ang mga anak nyo mag-aaway-away din yan. Wala nang kapayapaan sa inyo. Put God into your life. Ayan, magdasal. So, uuwi bang magkaaway o magkabati ang magsislay at beng? Alamin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sing sa mga. Okay, Lay at Beng, ano ngayon ang gusto ninyong mangyari? Tama ba yung sinasabi namin? Na ang totoong problema dito ay hindi yung pagmamalabis na pag-aangkin ng kwarto. Kung hindi ang kakulangan niya ng kita, kailangan niyang kumita pa. Eh sabi nga niya, halos tulong ko na yung 1,000 sa isang kwarto. Maliit nga yun. Pero wala kang karapatan. Karapatan talaga nila yung buong second floor. Okay? So yan yung batas, no? So dahil alam natin kung ano talagang problema mo, pupuhunanan ko na lang yung paggawa ng basahan. Meron na rin pinuhunanan si Tuesday dati. So, ganun din ang gagawin ko sa inyo ni Malen. Pati si Malen, idamay ko na. So, bibigyan ko kayo ng pampuhunan, pambili ng tela, para ikaw magsarili ka na, hindi ka lang tagagawa,
talagang negosyo mo ng sarili, mas malaki ang kita mo. Tapos, bukod doon, ipapagawa pa rin ni Malen sa kanya yung kanyang basahan. So, doble-doble na ang kita mo. Okay ba? Okay po. Okay na yon. Patahimikin mo na sila, ha? Buntis pa naman yung anak, yung apo. Okay? Oo, tapos 13 sila doon. Oh, yung dalawa hindi na nakapagtapos, so patapusin natin sa ALS. Yung dalawa. Kahit nagtatrabaho, pwede pa rin magtapos ng high school. Okay? O sige, pagkatapos noon, dahil Pasko na, ang saya-saya, araw-araw na tayo nag-aaginaldo ng pamaskulubo. Ate Lai, Merry Christmas po. Merry Christmas po. Thank you, Pincon Marketing. O, ayan. O, meron dyan kahit na konting something, ha? Para masaya naman kayo. Eh, sorry ka na lang, nagkamali ka, 13 yung iyo. Siya mag-isa lang, nakita mo na yung diferensya? Turuan ng mga anak na huwag mag-anak ng mag-anak, ha? Okay, o sige, o magbati na kayong dalawang magkapatid. Magbati na kayo. Sorry na. O, kita mo, naiyak ka pa. Di ba mas masarap na yung ano mo, yung ate mo, kabati mo? Uy, mahirap din yung buhay nila, ha? 13 sila doon. Maawa ka naman. Okay na ba? Ha? Ano ba? Umiiyak? Akin na lang ulit ito? Okay. Akala ko yan ang dahilan ko. Talaga hinawakan talaga, oh. Kasi yung kasagutan yung problema ko, at least nalaman ko na yung kalutusan. At kayo'y humarap kay Attorney Rob para kayo'y may kasulatan na, ha? Okay. Okay. Hindi po matatawaran ang kahalagahan ng pagkapatas. Patas. Ibig sabihin fair. Fairness. Kung nasa puso't isip natin yung kung ano lang ang tama at patas, hindi magkakaroon ng ganitong mga away sa loob ng iisang pamilya. Sa totoo lang, kahit po sa pinakamayayaman na pamilya, nagkakahablahan pa sila. Dahil lahat sa mana o sa pera, mayayaman na yan, ha? Pero kung patas lang sana ang hatian, iyon ang makadiyos na hakbang. Oo, nariyan ang batas para mamagitan. Pero ang pagkapatas ang siyang pinakamakapangyarihan kontra alitan. Okay? Salamat po. Ako po ang inyong Ate Kuring nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sapo na saputing, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Face to face. Nabuwag daw ang kanilang pagkakaibigan dahil sa lumalalang galing. Nasabunutan ko po, nabatukan ko. Hindi ko kayo naabutan, naawat ako, pag-uuntugin ko kayong dalawa. Bakit mo naman sinaktan pati yung bata? Nabigla lang po ako dun sa nagawa ko sa bata na yun. Bella, sabi ko, bakit mo naman pinatulan yung anak ko? Hindi mo siya tunay na anak, ampon.